Siyempre, yung ating tunay na pagsamba, ay hindi lamang yung tayo'y nagtataas ng kamay, umaawit, or pumapalakpak kaya. Kasi ang tunay na pagsamba ay nasa pagsunod po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kahit na linggo-linggo magsimba pa tayo o sumamba pa tayo, pero pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, pag wala na tayo rito, hindi rin tayo sumasamba sa ating Panginoon. Kasi nga, ang pagsamba po ay yung mabigyan natin siya ng kaluguran sa lahat ng ating mga ginagawa po sa buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Sabi pong ganon. Siyempre, yung mga ginagawa po naman natin, hindi lamang dito. Lalong-lalo na pag hindi tayo magkakasama. Lalo na pag hindi na tayo nagkakakitaan, sasabihin natin, wala naman si pastor eh. Wala naman si Ate Cora, wala naman sila Kuya Ray, yung mga ganon, Kaya libre na tayo. Wala nga kami. Ang Diyos naman, di naman niya nawawala. Laging nakikita tayo, So tayo po ngayon ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon at sa ating pag-aaralan. Sabi nga po rito, may babasahin lang ako, sa Ephesians 2:8-10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay, sabi pong gano'n, sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So ang biyaya po ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. Yun yung kagandahang loob ng Diyos. O sa ibang salita, grasya, o biyaya, Yun po yung mga ibang mga salita. Pero sabi po diyan, ang biyaya ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos, subalit ito ay kanyang ipinagkaloob sa tao. Kasi nga po, tayong mga tao, hindi naman talaga tayo karapat-dapat dun sa pabor ng Diyos o dun sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay karapat-dapat na maparusahan. Dahil tayo mga nagkasala. Tayo'y tinawag ng mga makasalanan sapagkat pagka yung bata po ay pinanganak, habang lumalaki po siya, ay talagang gagawa na po ng kasalanan yan. Dahil yun po yung resulta ng kasalanan ng ating ninuno. Nagkaroon tayo ng tinatawag na sinful nature. Yung kalikasan na makagawa ng kasalanan. Ang kaibahan nga lamang ng mga mananampalataya, dahil nga sa biyaya ng Panginoon, nung tayo po ay nanampalataya sa Kanya, tandaan po natin na ang pananampalataya po sa Panginoon ay hindi pwedeng walang kaakibat na pagsisisi. Yung sinasabi po dyan na sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi dyan, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kasi, ang tao pong nanampalataya sa Panginoon, tandaan po natin, dapat ay totoong nagsisi. Ibig sabihin, talagang tumalikod sa kanyang ginagawang kasalanan. At tayo po ay nagpasyang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po tayo ay naligtas. Dahil yun po ay biyaya ng Diyos. Tandaan natin na yun regalo. Diba? Regalo. Yung biyaya, kagandahang loob o habag, ay regalo po yun ng Diyos.
na ibinibigay sa bawat tao, pero nasa tao naman kung ito'y tatanggapin o hindi. Kaya nga sabi, ang sino mang sumampalataya. Yun po yung ibig sabihin. So, kung tayo po ay sumampalataya na, nagbalik loob na sa Panginoong Yesus, at sumusunod na tayo sa Kanya. Ang tanong, pwede pa ba tayong mapahamak? Pwede pa ba tayong mapalayo? Sa Diyos? Pwede ba? Pwede pa. Dahil, ang sample natin dyan, halimbawa, si Lucifer, nasa langit na nga yun eh. Nasa langit na yon. Nalaglag ba siya? Nalaglag. Sino pa po? Yung mga kasama niya. Yung tinatawag na mga anghel na naghimagsik. Maliban po kay Lucifer. Diba? Lalo na yung naririnig na nating puro na yung mga anghel na nagkatawang tao, at nangasawa ng mga tao na nagbunga ng mga higante nung panahon ng lumang tipan. Ang ginawa naman ng Diyos, dahil sa kasamaan ng tao, ay kanya nang ginunaw, kasama yung mga higante. Tapos naulit pa nga yun dahil mababasa natin sa Biblia, si David, di ba? Kinalaban niya si Goliath. Tapos nung anuhan ng Diyos, yung Kanaan, tawag doon, pinatiktikan, nakita ng mga tiktik, natakot yung iba. May mga higante doon. Diba? Ganun ang nila. So, ibig sabihin, para naulit po uli yun. Pero iyon po ay pinagpapatay po ng mga Israelites. So, yun po yung mga yun po yung mga naganap. Pero nalaglag po, napahamak pa rin sila Lucifer, yung ibang mga anghel na naghimagsik sa Diyos, Pero mga ligtas na po yun. Nasa na po yun? Langit na. Tayo naandito pa saan? Sa lupa. Kung yung nasa langit na, mapupunta pa sa impyerno tayo pa kayo nasa lupa. May posibilidad pa yun? Ay, syempre, pag hindi po tayo nanatili, atin pong aaralin, ito pong pinamagatan natin na tatalakayin ngayon na tinalikurang biyaya o yung grasya ng Diyos. Kasi po, kahit na nga tayo po ay nanalig na, tumanggap na, nakipag-isa na, sumusunod na sa ating Panginoon Jesucristo, may posibilidad pa rin, na tayo po ay mapahamak. Iyan kung hindi tayo mananatili doon sa biyaya ng Diyos. Kasi meron po tayong, tanda natin, meron tayong free will. Meron tayong free will. Kaya nga nung pumunta ka dito, ka? Nagpasya ka. Nagpasya ka. Sisimba ba ako o hindi? Di ba? Ganon. Nagpasya ka. Lagi tayong nagpapasya sa buhay. Araw-araw nga papasok ba sa trabaho ako o hindi? Di ba yung ganon? Di ba? Magtatrabaho ba ako o hindi? Di ba? Yung ganon, choice yun Pupunta ba ako sa ganito o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Choice natin yun, mga kapatid. Kaya, yun pong ating pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoon, sa ating, yung kaligtasang ating natanggap, kinakailangan po yan. Atin ding iniingatan. Tayo po, yung pananampalataya natin, kinakailangang pinapatibay natin, pinapatatag natin. Kumbaga sa katawan, kinakailangan ka rin, nag-e-exercise. Ganun po yung pananampalataya para tumibay at lumakas. So, ito po yung ating tatalakayin.
English po yan. Ano? Medyo fire panto. No? Hindi, may Tagalog po yan. Kaya ako po kinuwas inano sa English dahil yung salitang mises, sabi diyan, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Sabi ganon. Without holiness, no one will see the Lord. Panglinaw po niyan. Ano? Tapos, pagdating doon sa 15, see to it that no one misses the grace of God. Kaya, pinabangkatan po natin na Miss Grace. Hindi si Sister Grace. O yan, tamang-tama si Mrs. Grace. Sabi, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter. Parang sinabi niya, siguraduhin nyo, ha? Siguraduhin nyo sa sarili nyo. Ano? Na hindi kayo malayo doon sa biyaya ng Diyos. Sabing ganon. And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Yung, halimbawa, ikaw medyo yung nagwawala ka na. Tapos, gusto mo pang magdamay. Sabing ganon. Ano? Parang si Lucifer, nung siya'y nagwala, nagdamay siya. Diba? Parang networking lang, Kailangan, mayroong Kaya pagkagalit ka sa isang tao, ay huwag kang magne-networking. Maghahanap ka pa ng kadamay. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessing with tears. Tingnan niyo po, pag tinagalog natin, pasahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pakaingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Idinagdag lang yung yung biyaya o kagandahang loob o yung grace. Kasi po, yung pag-ibig ng Diyos, doon nakapaloob yung biyaya. Dahil kung hindi tayo inibig ng Diyos, paano niya naman ipagkakalob sa atin yung biyaya ng ating Panginoon? Kaya sabi po doon sa verse 16, sabay-sabay, ingatan ninyo, huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Verse 16, 1, 2, 3. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual tulad ni Esau. Ipinagpalit niya ang isang pinggang pagkain, ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na ukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Ayan, babala po yan Babala po yan, warning po yan sa mga mananampalataya sa Israel, O yung mga Hebrew Christian. Kaya mapapansin nyo, doon sa verse 15, sabi, pag-ingatan ninyong huwag talikdan. Nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, inulit niya uli, ingatan ninyong huwag. Laging sinasambit. Laging sinasabi yung ingatan, pag-ingatan. Kasi ang sabi ng ibang nangaral, hindi. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya nga, sabi nila, kaya yung tao hindi na mapapahamak. Bakit natin ipagkakatiwala sa ating sarili yung kaligtasan? Sasabihin ka na nung iba. Samantalang ang Diyos ang nag-iingat sa atin.
Minsan parang may tama, ano? Di ba? Alam nyo, totoo pong ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Pero iyon ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon, tayong mananampalataya ay inutusan na ano? Mag-ingat. At inutusan tayong ano? Sundin yung kanyang mga salita. Iniinga, talagang tayo po, protektado ng Diyos. Binabantayan tayo ng Diyos. Secure nga tayo eh. Basta tayo ay nasa kanyang salita. Yun po yung malinaw. Pero meron po tayong kalayaan kung pipiliin natin. Magpapasya tayo na mananatili, susundin natin, ipapamuhay natin kung ano yung kanyang mga ipinag-utos. Hindi pwedeng sasabihin lang natin na bahala na ang Diyos. Ay naku mga kapatid, kaya nga ang sabi ingatan, pag-ingatan ninyo. Sabing ganon, sabing ganyan, huwag talikdan nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Tapos inulit niya naman, ingatan ninyo na huwag sumama ang sinuman sa inyo. Kasi pwede pong mangyari uli yan. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Yung naranasan na yung kaligtasan, yung kalob ng Espiritu, tapos tumalikod, di ba? Sabi nga ng Biblia, mas malala pa kaysa dati. Yung nangyayari doon sa taong yun eh. So ang buhay Kristiyano ay buhay pananampalataya. Ito ay buhay para sa Diyos at para sa mga pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang mga mananampalatayang Hebreyo ay merong lahat ng mga ito mula pa sa simula. Meron silang higit na tipan. Ano po? Dahil sila po yung unang naging katipan, nakipagtipan ang Diyos, ang Israelites. Ano po? Sabi diyan, higit, sabing ganyan, na tagapamagitan, higit na saserdote, higit na sakripisyo, higit na mga pangako, at higit na syudad sa kalangitan. Ito po yung mga binabanggit sa aklat ng Hebreo tungkol sa ating Panginoon Kristo na higit sa lahat at yung gantimpala o pagpapala na tatanggapin nila. Pag binasa natin yung aklat ng Hebreo. Subalit sa kanilang pagbagsak sa kasalanan at mga pagsubok sa buhay, nawala ang marami sa kanilang pananampalataya at pag-asa na magpapanatili sana sa kanila at lalo na sa kanilang buhay pananampalataya. Ito ang paalaala ng sumulat ng aklat ng Hebreo sa kanila. Hindi sila dapat mawalan ng pag-asa, tularan nila ang kanilang mga ninuno na tinatawag ng mga bayani ng pananampalataya. Kaya pag binasa po natin yung aklat ng Hebreo, di ba? Laging binabanggit na sumulat, Si Abel, sila Samson, sila Jepte, sila Abraham, sila David, sila Gulayat, sila Gulayat. Hindi pala yun. Kasi naging bayani pala yung Gulayat na yun, panahon nila. Lalo na yung kaaway ng Diyos. Hindi po kasama yun. So sabi dyan, ang kanilang kasalukuyang pagsubok, ang mga paghihirap, ay disiplina na mula sa Diyos upang akayin sila sa katwiran at may handa para sa Kanya. Kasi yung pong, yung pong mga Israelites o yung mga Hebrew Christian, nagdarana sila ng matinding pagsubok. Yung mga pag-uusig, mga kahirapan, pero yun pala ay disiplina lang ng Panginoon. Parang tayo, tapos parang nadi-discourage na sila. Kasi yung minsan, yung nag-uusig pa sa nila, mga kapwa nila Hudyo. Sabi pong ganun. Tapos sabi rito, sa bahaging ito na ating pag-aaralan, patuloy silang pinapayuhan at binababalaan sila sa bunga ng pagtalikod nila sa pananampalataya. Dito ay pinapaliwanag ng sumulat kung ano nga ba ang mangyayari kapag ang sino man ay tatalikod sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin, yung tatalikuran, yung
biyaya ng Diyos na tinanggap na nila o tinanggap na natin. Ating aralin po ito, itong Hebrews 12:14 hanggang 17. At matuto tayo kung ano yung mangyayari kapag ang isang Kristiyano ay iwan o talikdan ang pananampalataya. So kailan nga ba tumatalikod ang isang mananampalataya o yung Kristiyano sa biyaya o doon sa grace ng ating Diyos? No? Kailan nga ba tumatalikod ang mga Kristiyano o yung mananampalataya doon sa biyaya o grace ng ating Diyos? Unang-una, kung ito ay sumasama na sa halip na nagpapakabanal. Kaya pagka halimbawa yung nagsasabing mananampalataya siya, no? Tapos, namumuhay na siya sa kasalanan, ay tinatalikuran niya na yung biyaya ng Diyos. Kasi hindi na siya namumuhay o nabubuhay dun sa biyayang natanggap niya. Kaya sabi po rito, no, ang biyaya ng Diyos ay regalong kaloob sa atin na libre. Hindi tayo karapat-dapat dito at hindi natin ito pinaghirapan. Bakit? Biyaya nga eh. Tinanggap lang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya nung tayo'y nagbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo naligtas. Sabi pong ganyan. Kaya sabi rito, ang kailangan lang ay gawin natin at tanggapin ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya at mamuhay ayon sa biyayang ito. Kaya huwag tayong basta maniniwala doon sa mga turo tungkol sa hyper grace na basta nanampalataya ka, ligtas ka na. Kahit anong gawin mo. Samantalang doon sa ating unang binasa, pinag-iingat tayo. Paanong sasabihin na maraming nagtuturo na basta't nanampalataya ka na, ligtas ka na, kahit ano pang gawin mo, kasi by faith lamang yan, grace lang ng Diyos yan. Ay hindi po, meron po tayong responsibilidad bilang mga mananampalataya. Amen? Meron po tayong responsibilidad. Halimbawa, yung pagdalo ng gawain, responsibilidad ba yun? Bakit naman ituturo pa sa atin yun na tayo magsama-sama kung hindi kailangan yun? Sige nga. Kung tayo halimbawa, yung pananampalataya ang nagligtas sa atin, ay hindi na tayo magsama-sama, nanampalataya na tayo eh. Gawin na lang natin, gusto natin gawin, basta nanampalataya na tayo. Kaya mali po yung mga yung teaching na hyper grace, na sobrahan. Extreme po yun. Kaya sabi po dyan, tandaan ang tunay na nanampalataya ay nagsisi at nagpasyang mamuhay at sumunod sa Panginoon. Subalit, meron pa rin kalayaan ng Kristiyano kung siya ay manatiling sumusunod o talikuran ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay hanggang sa katapusan. So paano ang mga Kristiyanong Hebreo na ito ay tinatalikuran ng pag-ibig at ang biyaya ng Diyos? Kailan nga ba nakakatalikod ang Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos? Unang-una, kapag nawawala na ang kabanalan. Pag hindi na tayo namumuhay sa kabanalan. Kailangan ba, pastor, na tayo magpakabanal? Kailangan ba? Kailangan ba? Bakit kailangan tayo magpakabanal? Sapagkat ang Diyos natin ay banal. Dapat tularan natin ang Diyos. Yun nga yung nawala nung magkasala ang tao eh. Yung kabanalan eh. Kaya nakurap na yung tao. Kaya lahat na ng kasalanan, kasamaan, o ano pa man ay ginagawa ng mga tao kasi naalipin na nga yung tao sa kasalanan. Ang tanging paraan lamang para makalaya yung tao doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pinapalaya yung tao sa kasalanan, sa pamumuhay sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsampalataya, pagbabalik loob, sa ating Panginoong Yesus at pagsisisi, sa ating mga kasalanan.
Kaya kita niyo po, magbabago po yung buhay ng isang tao. Pag talagang nagpasya siya na magbalik loob at kumilala sa ating Panginoon Kristo, magkakaroon na siyang kapangyarihang mamuhay sa kabanalan. Yes. Nung wala tayo kay Kristo, wala tayong kapangyarihang gawin yun. Ang meron lang kapangyarihan sa atin, mamuhay sa kasalanan. Pero pag yung tao po ay nanalig, nakipag-isa sa Panginoon at sumampalataya, nagbalik loob sa Kanya, magsisimula na siyang makapamuhay sa kabanalan. Mga kapatid. Kaya pag tayo mga mananampalataya ay nawawala na ito, ay unti-unti mo ng tinatalikuran yung biyaya ng Diyos. Kaya sabi po rito, magpakabanal kayo. Sabing ganon. At sikaping makasundo ang inyong kapwa. Alam nyo, kaya sinabi nga po sa kanila yan, kahit yung mga umuusig sa kanila, kaya siyempre sa Hudyo po ito sinabi, yung Hebrew Christian, kasi nga inuusig sila. Pero mo sa sumulat ng Hebreo, ang gusto niya pa rin, sikapin yung makasundo pa rin sila. Kahit inaaway kayo, kahit pinag-uusig kayo, kahit ano yung mga pinagsasabi sa inyo. Tinan niyo po, di ba? Yung tayo mananampalataya. Minsan may mga ganong mga tao. Tapos di ba, minsan ang gusto mo, sumpain. O gusto mo gumante. Pero kita nyo, ang sinasabi po rito, sikapin ninyong makasundo pa rin sila. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Hindi po madali yun. Pero sabi dun sa una, ito muna yung una, magpakabanal. Ulitin ko po, ang mananampalataya po ay dapat namumuhay sa kabanalan. Hindi pwedeng mananampalataya tayo, tapos namumuhay tayong makasanlibutan. Kaya nga itinuturo ng Biblia na huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag niyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan. Yun ang turo sa mananampalataya. O anong gagawin ng mananampalataya ngayon? Susunod tayo. Kasi hindi aakma yung buhay natin, tapos sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, Kristiyano, mananampalataya, born again kaya. Hindi aakma. Kasi anak ka ng Diyos, anak tayo ng Diyos, yung Diyos natin, yung Ama natin ay banal, yung ating Panginoon ay banal, ay marapat lamang tutularan natin yung ating Diyos. Amen? Kaya sabi, magpaka-banal. Sabi hindi sinabing, magbanal-banalan. Hindi sinabing ganun. Madaling magbanal-banalan. Paano? Magsimba ka palagi. Gawin natin yung mga ganito, yung nagmi-ministry tayo. Pwedeng gawin natin lahat yun. Pero sa totoo lang, hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Kaya yung mga Pariseo, di ba? Tinutuligsa ng Panginoong Hesus. Pero mga yun? Mga hindi sumusunod sa Diyos. Yung mga saserdote, tinutuligsa ng Panginoong Hesus. Pero naglilingkod sa yun sa templo. Pero hindi namumuhay po yun sa kabanalan. Parang tayo lang pwede nating gawin yun. Kaya nga kita nyo po ito po, di ba? Talagang yung mga utos, yung mga aral at instruction, di ba, sa mananampalataya, yung detalyado. Hindi basta sasabihin, ay basta kayo nagsisimba, ay basta kayo nagmi-ministry, basta kayo ay tumatawag sa Panginoon. Well, hindi ganun ang mga instruction, katulad ng translation ngayon ng Bible. Di ba, may mga translation ngayon ng Bible na yung pang ang tawag doon yung napakababaw.
ng mga translation, yung pangkabataan. O parang, konyo? Ano? Yung, ano ba yung misa na, ano doon, mga sinasabi doon sa, ano, doon sa mga translation na yon. Parang nawala na yung kabanalan ng, ano, no, ng mga salita. Ang mga ginagamit, ano, parang makasanlibot ang mga salita. So sabi diyan, ano po, at nasabi sa verse 15, pag-ingatan ninyo, huwag talikdan nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Talagang binababalaan, ano, yung mga Christian, yung mananampalataya. Pwede pa lang talagang yung mga sumampalataya na ay talikdan yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na kanilang natanggap o na ating natanggap. Kaya ang sabi, ano, ingatan ninyo na huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Kaya meron po talagang sumasama pa rin nananampalataya na yung tumatalikod. Sa bagay, sinabi nga lang ano yan ng ni Pablo no kay Timoteo, sa huling panahon, sabing ganun, iiwan ng ilan ang kanilang pananampalataya. Ay nasa huling panahon na po tayo. Sana hindi tayo makakasama doon. Amen? Dapat kasama tayo doon sa talagang nagpapakatatag at patuloy na nagsisikap na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung sinasabi po dyan, ano? Sabi dyan, pangalawa, ayan. So kailan nga ba nakakatalikod ang Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos? Ano? Kung ipagwawalang bahala nila yung mga bagay na spiritual. Opo. Pagka halimbawa yung pinagpapalit natin, halimbawa yung araw ng Panginoon, sa walang kaano-ano, walang kabuluhan, di ba? Pinagpapalit natin. Tingnan niyo po yung sabi ng Bible. Sabi dyan, ayan, basahin natin tong verse 16, 1, 2, 3. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Ulit, 1, 2, 3. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau, ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Piruin mo yun. Ipinagpalit niya yung pagpapala ng Diyos na iyaano sa kanya. Padadaluyin sa kanya nung kanyang tatay. Parang sa atin lang po yan. Halimbawa, pinagpala na ba tayo ng Diyos? Pinagpala ba tayo ng Diyos? Oh. Bakit tayo pinagpala? Ha? Dahil tayo anak ng Diyos. Dahil tayo sumusunod sa Kanya. Kaya yung mga anak ng Diyos, pinagpala. Kaya nga mapalad Mapalad yung mga nakikinig ng aking mga salita at tumutupad nito. Pinagpala na ba tayo? Yes. Blessed na blessed po tayo. Kaya lang, yung iba po, mali ang pagkaunawa sa pagpapala kasi. Akala nila pagka ikaw maraming pera, blessed ka. Pag malaki kang bahay mo, blessed ka. Wala tayong mababasang ganun sa Biblia. Mapalad yung mga mayayaman, walang ganun. Mapalad yung mga maraming pera, wala tayong mababasang ganun. Ang mababasa rin natin, mapalad yung may malinis na puso sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. Di ba? Ang sabi doon, pinagpala. Kaya lang, mga kapatid, dapat hindi natin ipagpapalit
Halimbawa, mananampalataya ka na, Kristiyano ka na, nakipag-isa ka na sa Panginoon, anak ka na ng Diyos, huwag nating ipagpapalit, yung ating koneksyon sa Panginoon bilang anak. Sabi rito, at ipagpapalit natin, dahil sabing ganun, winawalang halaga natin yung mga bagay na spiritual. Tingnan niyo po, ang ginamit po ng sumulat, sabi, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Tapos, sa Panginoon, yung pakikiapid, sa Panginoon, sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin, yung winawalang halaga natin, yung mga bagay na spiritual. Antindi, no? Ba't kaya ganun ang ibig sabihin? Kasi nga, ganito po mga kapatid, kasi tayo po'y may tipan sa Diyos. Kaya nga merong lumang tipan at may bagong tipan. Pag tayo nakipag-isa sa Panginoon, pag tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, nakikipagtipan tayo sa Kanya. Nakikipagtipan po tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya gano'n, nag-aalala akong baka kayo madaya, ng dyablo gaya ng nangyari kay Eva. Sapagkat ang tulad nyo'y isang dalagang ipinagkatipan ko kay Kristo. Nabasa nyo na po yun? Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible eh. Sabi po ni Apostol Pablo, ang tulad nyo'y ipinagkatipan ko kay Kristo. O ngayon, siyempre, pag may katipan ka na, anong gagawin mo? Magiging tapat ka. Ang tao, dalawa lamang po, ang kanyang pwedeng Diyos na pipiliin sa buhay. Si Satanas at ang Panginoon. Nung wala pa tayo kay Kristo, sino katipan natin? Si Satanas. Nung nakipaghiwalay ka sa Satanas, gumaling tayo kanino? Sa Panginoong Hesus. Sino ngayon ang katipan natin? Si Hesus, ang Diyos. Diba? Kaya sinasabi po iyan. Kaya sabi po ng sumulat, pag-ingatan nyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo. Kasi bakit? Abay, ang katipanan natin, ang Diyos. Tapos, sabi niya, huwag kang makikiapid. Ibig sabihin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Paano natin nagagawa yun? Pagka winawalang halaga na natin yung mga bagay na spiritual. Yun po yung ibig sabihin. Minsan may mga Christian, di ba? Yung halimbawa, araw ng Panginoon, ipagpapalit mo sa pagtitinda ng kamote. Halimbawa lang Di ba? Natatalo pa ni Lord, natatalo pa ng kamote si Lord. Pero kamote lang yun. Ang babaw naman nun. Di ba yung mga ganon? Di ba? Napakababaw nung ganon. Pero mo natatalo si Lord. Minsan naman pagka-boxing, pag si Pacquiao, pinagpapalit kay Pacquiao, si Lord. Parang napakababaw, di ba? Pwede naman panoorin ng replay yun. Di ba yung ganon? Mabababaw na dahilan. Paano pa kaya kung malala na dun ang mga ginagawa natin? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ikinukumpara siya sa pakikiapid. Kasi bakit? Nagtataksil tayo sa Diyos. Amen? Hindi, totoo po yun. Kaya ganun po yung mga terminong ginagamit. Kaya inalintulad pa, tulad ni Esau, ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Tingnan niyo po. Alam niyo pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay.
Ano po? Ngunit ito'y itinanggi na sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gagawin niyang pagsisikap at pagluha. Samantalang tayo, pinagpala na eh. Pinagpala na tayo. Si Esau, igagawad pa sa kanya di ba? Nung kanyang ama, yung blessing. Pero yung mga anak ng Diyos, pinagpala na. Sabi ng salita ng Diyos, kung pinagpala tayo, ay wag po nating ipagpalit yung blessing na tinanggap natin sa Diyos. Dahil lamang po sa mga bagay na yan. Yung iba, pinagpapalit yung blessing ni Lord. Halimbawa, yung mga dalaga, sa boyfriend. Di ba? O kaya naman, yung mga lalaki, pinagpapalit sa girlfriend. Pero dati sila ay pinagpala na. Nasaan na sila ngayon? Wala na. Basta sabihin nila, basta mahalaga, nakapag-boyfriend na ako. Nakapag-girlfriend na ako. Alam nyo, simple lang po mga kapatid yung aking halimbawa. Pero, ang impact po nun sa mga nananampalataya ay napapalayo talaga sila sa Diyos. At yun yung nawalang pagpapala. As pinagpapalit nila yung mga bagay na higit na mahalaga, doon sa wala naman talagang halaga. Parang si Esau, kasi gutom na siya noon eh. Gutom na siya. Pero pinagpalit niya yung pagkapanganay niya sa isang pinggan, sa isang platong Ano yung doon? Beans lang? Beans ba yun? Isang platong sinangag, parang ganun. Munggo. Napakababaw. Parang kung i-apply natin sa panahon ngayon, napakababaw lang, pinagpapalit na ng maraming Kristiyano ang Diyos, ang Panginoon, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pakipag-isa sa Panginoon, pinagpapalit sa walang kakwenta-kwenta. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, mga taksil. Pangit pakinggan, Maigi nilang, hindi ganun ang ginamit eh. Mga taksil, mga mapakiapid. Di ba? Hindi pwede. Sa iba kasing translation, ganun ang gamit eh. Di ba? Sa ibang mga, ay tuloy po kayo. Ayan, meron po mga humahabol pa. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ay pwede pong sumama uli, sa halip na magpaka-banal ang isang Kristiyano. At pagka sumasama uli po, at gumagawa na ng kasalanan, yung isang Kristiyano, tinatalikuran niya na unti-unti. Yung pong pag-ibig, yung pong biyaya, at grasya ng ating Panginoon. At ang masaklap nun, pagka siya'y tuluyan ng naalipin muli. Pero tayo namang Kristiyano, kung magkasala tayo, pwede naman tayong humingi ng tawad. Kasi ayaw ng Diyos na tayo'y malalayo sa Kanya. Ang mahirap nga, pag naalipin tayong muli. Kasi pwedeng mangyari uli yun, mga kapatid. Tingnan niyo po, katulad nito, yung inaabuso yung biyaya ng Diyos, sabi diyan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ano sabi? Hindi. Sa ibang translation. Hindi. Sabi ni Pablo. May exclamation point ba? Hindi. Parang gano'n, Ulitin ko. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Sigaw natin. Hindi.
Kaya hindi dapat nagpapatuloy yung mga mananampalataya. Hindi ko mo tayo naligtas sa biyaya. Ay, Pastor, pagka ako'y nagkakasala, yung biyaya naman ng Diyos, lalong ano? Nadadagdagan. Ay, hindi po. Mali po yun, mga kapatid. Pag-abuso po yun. At ang danger nun ay maalipin kang muli. Kaya ang sabi, hindi tayo'y patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Sabi kong ganun. Sabi diyan, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na bautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong buhay o bagong pamumuhay. Kaya yung totoong na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, kumilala sa ating Panginoon Jesucristo, nagbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo, dapat may bago ng pamumuhay. Hindi na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi kung nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, o tayo sa kasalanan, baka hindi ka pa nagsisisi. Kasi ang totoong nagsisi, nagbabago ang buhay. Kita nyo, eto pa po mga kapatid. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit, napilitan akong ang isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban. Ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Kaya yung pananampalataya, yan eh. Pinaglaban yan eh. Siyempre, mayroong tayo, kaaway. Alam nyo, hindi naaawayin ng Diablo yung mga kakampin niya. Sigurado tayo lagi ang kanyang hahanapan ng pagkakataon. Kaya sabi ng Biblia, magbantay kayo. Ang Diablong kaaway nyo, aligid at humahanap ng masisila. Kanino po sinabi yon? Sa atin. Sa hindi mananampalataya. Bakit? Nasila na yun eh. Miyembro na. Pero yung mga mananampalataya, dahil hindi niya nakamiyembro na tayo nino? Ni Kristo. Lagi siyang maghahanap ng pagkakataon. Huwag ka na lang magsimba. Huwag kang maniwala doon sa pastor na yun. Niloloko lang kayo nun. Huwag ka sasama dyan sa kaibigan mo, sa classmate mo. Diba? Aanuhin ka lagi. Tutoksuhin ka. Hindi totoo yan. Huwag ka sumama dyan. Pero naririnig nyo pag naandito kayo. Kayo nangangaral doon. Tila parang parang galit. Okay, parang nagpapatama. Hindi po. Alam nyo, pag tayo po'y tinatamaan ng salita ng Diyos, ay salamat. Magpasalamat ka. Sapagkat itinutuwid ka. Itinutuwid tayo. Itinatama tayo. Kasi pagka walang gagawa nun sa atin, naku, kawawa naman tayo. Kaya mapalad tayo pag may nagtutuwid sa atin. Magpasalamat tayo dun sa nagtutuwid sa atin. Lalo na yung salita ng Diyos. Kasi, ibig sabihin, mahal ka talaga ng Diyos. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila saan? Sa kamunduhan. So yung biyaya pala ng Diyos o yung kaloob ng Diyos o regalo ay pwede talagang gamitin sa kamunduhan. Isipin lang natin minsan, o yung iniisip lang ng iba minsan na, ay basta ako, naligtas na ako.
Naligtas ako sa biyaya ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ko, okay lang. Kahit mamuhay akong ganito, ganyan. Ay, hindi po mga kapatid. Ano po? Kaya nga nagagalit yung minsan sumusulat o nagtutuwid sila eh. Katulad nung sa Roma. So yun po yung una mga kapatid, kailangan ba tumatalikod o kailan nga ba tumatalikod ang mga Kristiyano sa biyaya o doon sa grace ng Diyos kung ito'y sumasama sa halip na nagpapakabanal. Pangalawa, kung hindi na dinidinig ang mga salita at babala ng Diyos. Ayan, pagka hindi na natin dinidinig yung mga babala, at yung salita ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa Hebrews 12:18-21, sabi rito, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita. Lalo na nung ang Diyos ay nagsasalita sa kanila. Tapos takot na takot sila kasi naririnig nila yung tinig ng Diyos mismo na nagsasalita sa kanila Kaya nanginginig sila sa takot. Pero yung Christian, sinasabihan, tayo po, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy. So parang iniahalin tulad tayo sa kanila. Pero iba yung nangyari sa kanila kaysa sa atin ngayon. Kaya ang sabi diyan, may sabi diyan, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin. Yun po yung na-experience nila nung ang Diyos ay bumaba doon sa bundok ng Sinai, tapos nagsasalita. Sabi diyan, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita, na ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon sa pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Siyempre, literal po nilang naririnig yung tinig ng Diyos Dahil bumaba ang Diyos doon sa bundok ng Sinai. Ayoko nga naman. Pagka nga naman na, tayo nga, di ba? Yung parang may narinig lang tayong tinig, natatakot tayo. May multo yata. Sasabihin mong ganun. Di ba? Parang may naririnig ko. Pero natatakot ka na doon. Paano pa kaya yung Diyos mismo ang bumaba? Diba? Ganun katindi yung kanilang naranasan. Sabi nga rito, talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Kaya sabi po dyan mga kapatid, kapag ang isang tao ay tumatalikod sa kanyang pananampalataya, siya ay tumatalikod at nilalampasan niya at binabaliwala yung katotohanan na itinatag ng Diyos. Ang sumulat ng Hebreo ay inihahalin tulad ng mga Kristiyano ngayon na nakipagtipan sa Diyos sa bansang Israel na ang Diyos ay makipag-usap sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Kaya sabi diyan, ito yung mga babala ng Diyos. Hinukuman ng Israel nung una nang hindi ito makinig sa Diyos. Kaya pagka yung mga tao ayaw talagang makinig sa Diyos, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kahit tayo, halimbawa, sabi ng Panginoon, sa Hebrews din natin mababasa, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ay huwag nyong patigasin ang inyong puso. Huwag nating patigasin. Huwag tayong magmalaki sa Diyos. Huwag tayong magmatigas. Huwag nating pairalin yung pride. Sa halip, tanggapin natin yung nagsasalita, yung ginagamit ng Diyos na nagsasalita para sa atin. Wala namang ibang gagamitin ng Diyos Sino ba gagamitin ng Diyos para magsalita sa atin? Mga kapatid. Sino gagamitin ng Diyos? Ha? Yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga kapwa Christian natin.
Yung mga mananampalataya, yung bawat isa sa atin, lalo-lalo na yung leader sa church. Para si Moises, nung ayaw na nila mapakinggan ng Diyos, Moises, ikaw na lang magsalita. Di ba ganun ang sinasabi nila? Huwag na lang ang Panginoon. Ikaw na lang. Kaya sabi na salita ng Diyos, pag naririnig natin yung salita ng Diyos, halimbawa, pinapaalalahanan tayo. Di ba? Ay, huwag maging matigas ang ulo natin. Halimbawa, binababalaan tayo. Naku, huwag maging matigas ang ulo natin. Sigurado, pagka may babala, merong kapahamakan. May panganib. Kaya nga pag nagdadrive ka, di ba? Tapos meron ka mababasang warning. Deep excavation. Ay, ganon. Malayo pa lang. Ay, wala yan. Di totoo yan. Di ba yung ganon? May mga warning. Dahil pag may warning, merong danger. Ganon din po sa pananampalataya. Pag tayo'y winawarningan, tigilan mo yan. Brother, talikuran mo na yan. Diba? Huwag mong gawin yan. Siguradong may mangyayari. Ikaw naman, siyempre, dahil may sarili kang paniniwala, Diba mga Kristiyano, ay basta, kung anong paniniwala ko, yun na yun. Gagawin ko yung mga gusto ko. Pero meron ng mga meron ng mga paalala, meron ng mga warning. Dahil hindi nakinig, anong nangyari? Wala na. Nangawala na. Nangawala na sila. Ganun na nangyayari. Ano po? Kaya ang sabi, hinukuman ang Israel nung una nang hindi ito makinig sa Diyos. Kaya sabi, mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Sino yung nagsasalita dito sa lupa? Aba, yung ginagamit ng Diyos. Sila Moises, di ba? Sila David, nung panahon nila. Ang pinag-uusapan po natin. Kaya yung hindi nakinig kay Moises, di ba, hindi nagpatuloy, hindi napalayo sila. Pero sila yung ginagamit ng Diyos, parang kung sa atin pa sa panahon ngayon. Sino ba gagamitin ng Diyos? Alam nga namang dito, tumayo ang Diyos. Mga anak! Parang hindi ang Diyos yun. Alam nga namang pupunta dito ang Diyos. Nagpunta na dito ang Diyos eh. Kaya nga nagkatawan tao siya eh. Nasa Panginoong Yesus ang buong kalikasan ng Diyos nung siya naparito. Kaya lang, di ba, yung iba, hindi siya tinanggap, yung iba, tinanggap siya, di ba? Pag nagsasalita siya, nangangaral siya, yung iba, iniinsulto siya, yung iba naman, sumasampalataya sa kanya, di ba? So, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, nandito siya. Ay, umakyat na siya. Sa langit na siya. O sino ngayon magsasalita sa atin? Kaya nga, di ba, ang mga alagad, sinabihan niya na, dyan lang kayo ha, pag alis ko, meron akong isusugo panibago ng kasama niyo. Alin yon? Yung Espiritu. Nasaan ngayon yung banal na Espiritu? Kasama natin. Di ba? Lalo-lalo na yung mga namumuhay sa patnubay ng Espiritu. Sigurado ang kanyang masasabihin ay galing sa Espiritu. At yung sinasabi niya lagi ay yung salita ng Diyos. Ngayon, pagka tayo hindi nakikinig doon, ay sigurado may paglalagyan tayo.
Kaya nga may parusa eh. Sabing ganon. Kaya't mag-ingat kayo't makinig sa nagsasalita. Ang tumanging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Tapos, huhukuman din sila mga Kristiyano kung hindi sila makikinig sa aral at babala ng Diyos sa kanila. Alaman yon, ito po yun, pagka yung ginagamit niya na yung tao mismo. Gaano pa kaya tayo kung tayo tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Piruin mo yun, mga kapatid. Ay wala namang ibang gagamitin talaga ang Panginoon para magsalita siya. Kundi yung mga nilagay niya para tayo'y pamunuan, para tayo ay turuan, para tayo ay alagad, Kaya nga ang sabi ng Panginoon, bili niya sa unang mga alagad at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Amen? And lastly, sabi diyan, kailan nga ba tumatalikod ang isang Kristiyano sa biyaya o dun sa grace ng Diyos kung hindi na pinapahalagahan ang kahariang pangako? May pinangako bang kaharian ng Diyos sa atin? O yung iba parang binabaliwala yan. Tingnan niyo po sabi po rito, huling verse na po to. Kaya sabi rito, kaya't mag-ingat kayo sa nagsasalita. Diba? Inulit na naman, Yung nagsasalita, ang Diyos. Sabing ganon. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanagin ko. Hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, babaguhin ng Diyos yung langit at lupa. Pagdating ng araw. Sabi diyan, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ano po yun? Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sabing ganon. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutubo. Kaya meron po tayong inaasahang kaharian na hindi nayayanig. Kasi yung lahat ng mga kaharian dito, mayayanig o yayanigin, gugunawin, aalisin, at maglalagay ang Diyos ng kaharian niya na hindi kayang yanigin ng sinuman. At yun po'y permanente, mga kapatid. At sino lang ang magkakamit nun? Ay yung nananatili po sa Kanya. Yung hindi tinatalikuran yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos o yung Kanyang pag-ibig. Sila lamang ang magkakamit nito. Kaya dapat panghawakan po natin ito pong kahariang dinayayanig na ipinagkaloob po sa mga mananampalataya. Amen po, mga kapatid. Ayan, nawala na yung aking Ayan, So, kailan nga ba tumatalikod ang isang Kristiyano sa biyaya ng Diyos? Kung ito ay sumasama na sa halip na nagpapakabanal, kung hindi dinidinig ang mga salita at babala ng Diyos, at pangatlo, kung hindi na pinapahalagahan ang kahariang pangako. So marami ngayon sa mga iglesia na sila ay naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay higit sa ano pa mang mga kasalanan ng tao at ng ating mga kahinaan. Tama po naman. Subalit ang biyaya ng Diyos ay may kasamang responsibilidad, lalo na sa ating mga sumasampalataya at naligtas dahil dito. Kailangan pagsikapan nating mamuhay ayon sa biyaya na ating natanggap sa ating buhay. At ang mga Kristiyanong Hebreo dito sa ating tinatalakay
ay nanganganib na isuko at talikuran ng pag-ibig at biyaya ng Diyos na kanilang tinanggap. Ito ay dahil sa mga pag-uusig at mga kahirapan na kanilang mga pinagdadaanan. Ang sumulat sa kanila ay nagbababala na pagsumikapang mapagtagumpayan ang anumang kanilang pinagdadaanan dahil sa kanilang pananampalataya na sila ay magpakabanal sa kanilang pamumuhay at magpakatibay sa kanilang pagsunod at huwag bumigay anumang hamon ang kanilang kinakaharap. Binababalaan sila na huwag nilang talikuran at sayangin ang biyaya na kanilang natanggap at ito'y dapat nilang pakaingatan. Amen? Kaya ganun din po sa atin mga kapatid. Huwag nating sayangin yung biyaya ng Diyos na ating natanggap. Dapat ingatan po natin iyan. Regalo po sa atin iyan. Pero pwedeng iyan mawala kung ating pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang